Good morning po. Greetings in the name of the Lord. Amen. So, uh, let us continuously seek the face of the Lord sa atin pong pag-aaral po ng kanyang mga salita. And we seek the fellowship ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo at kanyang mga salita sa event na ginaganap po natin ngayon. Okay, so it's 9:45. Let us start. Dito sa gaganapin nating seminar, katulad na nasabi kanina, is that tayo po ay ma-encourage, magpalakasan bawat isa. We are not here na parang magkaroon ng affiliation o mag-recruit ng maka-affiliate. But we are here na sana magkaisa tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? And we know na alam natin na meron pang mga hadlang, napakalaking mga division na nasa ating kalagitnaan. Unfortunately, na-create natin yun na hindi natin intention. We are, na-divide tayo, nagkaroon tayo ng division dahil sa mga denominations natin. And so, yung nasa labas, ang tingin nila sa atin, kanya-kanya lang ng ng grupo. Sad to say, hindi yung pananampalataya natin ang nakikita nila. Ang nakikita nila sa atin ay kung ano ang grupo natin. At one way or another, siguro meron tayong contributions din dun. Kasi ang na-share natin siguro, kung minsan, ay hindi ang Panginoon, kung hindi yung grupo natin. Okay? Sad to say, siguro hindi tayo aware na gagawa natin yon. So, ito yung control, Testing, naka-on ba? Okay. Ito ang ating pag-aaralan ngayon. Holiness. Amen? And kahit sana dito sa ginamit kong, how do you call this? Backdraft. Makita nyo dyan, Alam nyo yung knighthood, yung may knighting na sa England, ito ganyan, di ba? Yung hari mag-authorize ng kanyang, i-authorize niya yung ganyan niya yung scepter niya sa sa soldier niya, Okay? Ito magiging ang allegiance nito is ang allegiance niya, ang kanyang loyalty sa sa power and authority nitong nagtalaga sa kanya. I authorize you. I empower you to be my knight. So, ang gagawin nito, kung ano ang interest nito at ng kaharian ng hari na nag-knight sa kanya, yun ang magiging buhay niya. Buhay o kamatayan. Siguro nakuha nyo na yung mensahe. So, that's our message. Okay. Ang atin pong scripture is 1 Peter chapter 1 verses 14 to 16. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts. In many of the scriptures na references natin, lagi nyo pong ma-encounter itong tinatawag na former. Former, yung dati. Yung nakaraan, parang ganon.
So bigyan niyo po yan ng highlight o focus sa ating pag-aaral ngayon. As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lusts in your ignorance, but as He which called you is holy. So, be ye holy in all manner of conversation. So ano pong ibig sabihin ng in all manner of conversation? Bakit kaya ginamit ng Panginoon yung salitang conversation? In all your manner of life. Because in all manners ng gagalawan natin sa ating pananampalataya is we converse, we communicate, ikino-communicate natin yung ano ang ating pananampalataya, anong klaseng tao tayo, ano yung mayroon sa atin, ano ang ating pananampalataya, ano ang ating mga values, and so on. Kino-communicate natin yon. But as He, sabi rito, which called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Because it is written, be ye holy, for I am holy. Now, I want you to notice something here. Sabi niya rito, sabi ni Peter dito, ito kinote niya ito from Leviticus 22. Ito, kinote niya ito sa book of Leviticus na lang. Ano? Sabi niya rito, unang sinabi ni Peter dito, He which had called you is holy. Nauna, yung tumawag. Siya kasi ay holy, sabing ganon. So anong gagawin nyo? Sabi niya, be ye holy in all manner of conversation. Yung letter po ni Peter na ito naka-address sa kanyang mga congregation, to the children of God. And this attitude ng mga tinawag ng Panginoon, they are obedient. Kung minsan, nagdi-debate, marami ako naririnig na mga debates na pag justified na, okay na. Kaya may mga nang-aabuso na basta sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, justified or ligtas na, okay na. Kasi ayaw nila yung salitang mag-obey sa salita ng Panginoon kasi sabi nila, by works yan eh. No? Pero dito, kung i-address ang mga tinawag ng Panginoon, yung mga ligtas, yung mga tunay na tumanggap sa Panginoon, ang address sa kanila, they are obedient. They are obedient children. So, ibig sabihin pala, Paul is telling them, kapag ka-obedient, now, what comes to your mind when you make a disciple? Ano yung Great Commission? And make disciple. When you make a disciple, ito ba yung puso dapat ng isang disciple? Obedient doon sa mga instructions mo. Okay? So, yun yung heart. Yan yung puso ng isang tinawag ng Panginoon. So, there should not be a confusion kung ano yung bakit ito, di ba, justified ka na, okay ka na sana, so why do you need still to obey? Nangyari po sa akin yan. Natakot ako noon na makakita ng mga commandments o instructions ng Panginoon kasi pag nag-obey ka, baka salvation by works, magiging legalism. Nagkaroon po ng ganyan sa church. Nagkaroon ng ganyang confusion. Sabi nga ni Paul dito, tatawagin ko ito na itong instruction na ito ay back to back. Pa-forward o pa-backward mo basahin, parehas. Yung tumawag sa inyo, sabi niya is banal. Yun ang inuna niya. So kayo ay dapat na maging banal. Because it is written, sabi niya naman, kayo ay magpakabanal sapagkat siya ay banal. Nakita niyo yung circle? No? So, anyway, sa atin pong scripture reading, yan po ating pag-aaralan ngayon. Now, you may not have noticed this, but meron pong survey sa Amerika, long time ago, that was about more than 10 years na ngayon, and I still believe na ganun pa rin ang result ng survey. Meron pong tinatawag na Barna Institute na isang Christian group
na ang trabaho nila ay mag-conduct ng survey, statistical survey ng Christianity, patungkol sa Christianity in America. So pinakita ko lang po na ito ay galing po sa article doon sa website nila. Dito po sa survey, hindi gumagalaw yung PowerPoint. Ayun. Okay? Sa survey nila, no? So, ang sinurvey nila is majority of Christians, they attend the church, they read the Bible. Ang findings po ganito. About more than 60% to 70% na itong Christians dito na sinurvey nila, they do not understand the concept or significance of holiness. Then, they found out na itong mga Christians nito, they read the Bible, they attend the church, but they do not personally desire to be holy. Wala silang pursue, hindi nila pino-pursue, wala silang desire, wala silang mithiin na lumakad sa kabanalan. Dahil dito, sa point na to, therefore, sabi rito, itong mga Christians na ito, they do little, if anything, to pursue holiness. Can we pursue holiness? Now, yung nag-survey, they are professionals. Ano kaya ang cause? Ang root cause, parang ganon. Bakit ganito yung karamihan ng mga Christians? More than 60% in America. No? They do not understand the concept or significance of holiness. They do not personally desire to be holy. And therefore, they do little, if anything, to pursue holiness. Alam niyo po ang findings nila? Ito po yung findings sa survey. Kasi, dito, napaka-importante po nito eh. Sino po sa inyo gumagamit ng pulpito? May pulpito tayo sa bahay, yung pulpito ng parents, hindi man nakikita, hindi man literal, hindi man physical. May pulpito tayo sa bahay. Amen? Pwedeng sa hapagkainan, pwedeng sa bonding. Ngayon, yung bonding ngayon ng pamilya yung resort, yung pulpito nila. Or yung magagandang view. Anyway. So sa pulpitong ito, sabi nung sa survey, there is too much preaching about us. Kung paano ma-motivate yung tao na maging feeling positive. And ang ina-address dito sa pulpito, our needs and concerns. Kung laging i-address yung God will multiply you, kung magbigay ka ng 100, babalik yan ng 1,000. Di ba? Covetousness. Kasi mahirap talaga ang kalagayan ng marami tayong problema, lalo na financial problem, di ba? Marami tayong needs, marami tayong emotional need, kailangan natin ng mga emotional support, mga ganun, may mga problems tayo. So itong pulpitong ito, minomotivate yung congregation. Hindi sana masama mag-motivate sa congregation. Pero ang lumalabas na lang dito palagi is patungkol sa tao, sa psychological needs ng tao, at saka sa ma-address lang yung needs and concerns dito. Hindi lang kuminsan ng congregation, kundi there is too much preaching about the pastor. There is too much preaching about yung malaking giver siguro. Most especially, there is too much preaching about the pastor. Naka-encounter na kayo ng isang verse lang, yung binuksan dito sa pulpito. Pagkatapos, isang verse lang. Tapos 1 hour patungkol dun sa testimonyo ng pastor kung paano siya naging magaling na pastor. Tama? Naka-encounter na kayo ng ganon?
What I'm trying to say is, there is not enough about God and what God requires of us. Di ba? So sa atin pong scripture reading kanina, or bago ako pupunta sa next slide, pwede po bang mag-conduct tayo ng survey ngayon sa ating congregation? Nakaka-relate po ba tayo dito? Do we ourselves, ito encouragement, ina-encourage ko kayo, ina-exhort ko kayo bilang aking mga kapatid sa Panginoon. I'm not here to condemn you. I'm not here to condemn you, but to serve you as your brother sa gospel ng Panginoon. Even me myself, nung pinag-aralan ko to, saka ko lang nakikita, no? I don't want to be an hypocrite. Do we understand the concept or significance of holiness? Meron ba tayong konsepto niyan? Bilang mga workers, bilang tumatayo dito sa pulpito. Lahat ng tumatayo dito sa entablado para sa Panginoon, MC, music ministry, at iba pa. Kahit doon sa nagpe-prayer para sa tithes and offerings o sa ano pang klase, mga program na nandito, do we understand na in all things na gagalawan natin hanggang doon sa paglakad natin sa pamilya, hanggang sa ating trabaho, is hindi pwedeng himiwalay yung holiness. Because we are called into a holy faith. At yung faith natin, siya yung mag-direct, siya yung magdikta kung paano tayo lumakad. Mapoporma tayo, mamomold tayo kung ano ang ating pagkatao sa pamamagitan ng kung ano ang ating pananampalataya. Amen? You agree? Amen. So, sa pulpitong ito, so let us evaluate ourselves, no, bilang mga manggagawa sa Panginoon. I have to admit, no, most of the time, there's not enough about God of what we teach. But we will come more to that. Pupunta ang karamihan sa church dahil kasi nga naman masasagot yung mga pangangailangan mo. God will supply all our needs. Totoo naman, walang ano, yun talaga sinabi ng Panginoon. Pero sino ang magde-define ng need? Siya na nagpapalaki sa atin? O tayo ang gusto nating ma-define yung need natin? Tama? Di gumagalaw. Yun. So dito, tingnan natin yung impact. Ano ang mga dapat nating mga katanungan dun sa scripture reading natin sa ating topic ngayon. Dun sa sinabi ng Panginoon na, be holy, for I am holy. This is a command word. Right? In the Bible, when you read the Bible, makikita po kayo dun sa Bible ng mga tinatawag na mga imperatives. Imperatives means it's a command. Actually, ang Bible po is a command word of God. It's the law word of God. At sa Bible, makikita kayo ng mga tinatawag na mga instructions na dapat nyong actionan. Dapat nating actionan when you read the Bible. Because the Bible comes with imperatives. At doon sa sinabi niyang, be holy, for I am holy, mararamdaman nyo rito, ito yung commandment ng Panginoon. Amen? It's an imperative. At saka, makikita natin dito na one way or another, in a creaturely level. Okay? Alam natin, we know, nung sinabi ng Panginoon, be holy for I am all holy, hindi yung eksakto na ma-imitate natin siya. Hindi yung eksakto na ma-imitate natin yung pagka-Diyos niya. But He wants us
to imitate or to image, maging kalarawan niya in a limited level para sa creatures, para sa nilikha niya. So we know that God declares the unholy to be made holy. Sino ba tayo dati? Sino ba tayo dati? Tayo ay dating unholy, hentil, profane. Di ba? Labas sa templo ng Diyos, profane. Dati tayo ay suklam, karimarimarim, kasuklam, karimarimarim sa mata ng Diyos. No? Unholy. And here comes God sa mga tinawag niya, to the obedient children. So ito ang tanong natin, ano? Sabi niya sa kanyang obedient children, be holy. So ang tanong, how can the unholy be made holy? Do we need to be holy in order to be saved? Amen? Amen? So salvation by works. Ha? Pag hindi mo na kompleto yung pagiging holy, hindi ka saved. Amen? Mahirap, ano? Sabi niya, be holy. Tapos, tanong ko, kailangan pala ako maging holy para ma-save ako. Well, the answer actually is yes. Kinakailangan mong maging holy para ma-save ka. Pero ano ibig sabihin nung maging holy? Ayan, pupuntahan natin yan. Paano ka magiging holy? Okay? Sasagutin natin yan. Do we need to be holy in order to be saved? Depende sa pananaw mo dun sa question. Ang sagot mo, yes. Yes, tama naman. Pag ang sagot mo, no, tama din. Because of this, to be holy. How is it to be holy? Diba? Is holiness then essential or minor doctrine ng church? Oh, nakita nyo na, no? Command word na ng Panginoon, essential. So if it is an essential doctrine, at sabi natin kanina, yung faith consists of network of doctrines. Tama? Ano ang faith ng Christian? It's a network of doctrines. Meron siyang credo that forms yung life niya. So sabi natin, no, kapag sinabi natin na ang holiness is essential doctrine, so ibig palang sabihin nito, ang doktrina kasi sa Bible is this. It is a statement kung paano ka mamumuhay. Hindi yung dito lang sa utak. Ang doktrina ng Christian is alive. You got my point? Buhay ito. Buhay ang doktrina ng Christian. Amen? First of all, buhay ang ating Panginoong Hesus. Buhay ang kanyang mga salita. Buhay ang Holy Spirit. So yung doctrine natin buhay. So it will produce life. Amen? Okay. So pag sinabi natin na essential yung holiness, it should produce in us life. When we talk about life, it will produce in us energy. It will produce energy. Kalakasan. Okay? So, how essential is this doctrine of holiness? Sa high priestly prayer ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 17 verse 9, sa John chapter 17, babasahin po natin, start with verse 9, sabi ng Panginoong Hesus, I pray for them, para sa mga disciples niya. I pray not for the world. May election ba? I pray for them. I am not praying, Heavenly Father, sabi niya, for the world. But, here is holiness. Holiness means
in the Bible, primarily, ang gamit ng salitang holy is kadesh sa Hebrew, pero I'm not there. Baka mali pa nga pronunciation ko. Ang ibig sabihin niya is separate. Be separate. Ibig sabihin, kung papel sana to, at pupunit ako dito, itong napunit na ito ay hiwalay doon sa common na part ng papel. Separate. Punit, separated siya. Hindi siya, nahiwalay na siya doon sa common na body. Okay? Separated siya, napunit siya doon. Cut off. Set apart. Okay. So sabi niya rito, dito pa lang ini-introduce na ng Panginoon yung doctrine of holiness. I pray not for the world, but for those whom thou hast given me. Sino kausap ng Panginoong Hesus? God the Father. Who draws? Sino ang nagpapalapit kay Jesus sa mga tinawag niya? Sino nagpapalapit? God the Father. God so loved the world that He sent His Son. Do you know that it's God the Father? Siya yung nagpapalapit. Siya yung nagbigay kay Jesus. Kung sino yung them. Kasi sabi niya, for they are thine. Kung sino yung sayo, nilalapit mo sa akin. Because they are thine. You know that statement means they are set apart for you. Inilaan para sa iyo. Kaya inilapit mo sila sa akin. Amen? Sa verse 20, sabi niya, I do not ask on behalf of this alone. I do not ask on behalf of this alone, but for those also who believe in me through their word. Through the words of this, Jesus is praying also for them because itong them na to kasi na nauna, I do not pray for them only, but also for those who believe in me through their, what do you think is that word? What is that word? Yung patungkol sa mga nakasentro, yung tao, ang nakasentro yung denomination, ang nakasentro yung pangalan ng at gawa ng pastor o kung sino pang sikat dito sa pulpito. Ano itong word na to para maging them sila upang sila ay maging thine para sa Father, separate for God, dedicated for God. So ano ang prayer ng Panginoon sa kanila? Sabi ng Panginoong Hesus, I pray for them, sabi niya, John 17, make them holy. Who will make us holy? God. Anong question natin kanina? Should we be holy in order to be saved? Sabi ko kanina, yes. Without pertaining to, of course, hindi ko sinasabi yung salvation by works, by our own merit, na tayo magpapaholy sa atin. Pero sabi niya rito, if the one who has declared, yung nagsabi ng be holy, siya ang magpapaholy sa atin, yes, of course. Amen? Make them holy by the true word. Paano sila magiging holy? By the true word. Whose words? Whose words? Kailangan ko ulit-ulitin to. Pag tumatayo tayo sa pulpitong ito, at sabi natin, oh Lord, kinommission mo pala, that through these words, itong iyong body, ang iyong congregation, tinawag mo to be thine, to be set apart, nakaitalaga sa iyo. Anong word ang gagamitin mo? Is it yung kwento-kwento? Sorry. Kwento-kwento, balatong? Amen?
Or yung patama mo. Alam mo, may mga tatayo sa pulpito, may sama na loob sila, ilalabas nila dito. Nagpapatama. Nagagawa po ba natin yon? Noon ano? Sino ang aminado doon? Ito, tinataas ko na yung kamay ko. Ayan. So, ano ngayon ang mangyayari doon sa congregation pag pinatamaan mo ng sama ng loob mo? Magiging holy? Anong mangyayari sa pulpito? Malalapastangan. Tama? O, salamat sa Panginoon sa pag-amin natin. Malalapastangan po itong pulpito. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, for them, for this, na sinabi niyang for them and for them, I make myself holy, so that they may be made truly holy. Wow. Isa pala sa element ng mission ng Panginoon, yung holiness. Na yung mga believers in Christ, yung mga disciples niya is to be holy. Amen? To be holy. So, ang question natin kanina, how essential is this doctrine? No? Ito, sinasagot tayo ng Scripture. Christ Himself said, I make myself holy so that they may be made. Bakit niya ginamit to? Truly holy. Bakit niya ginamit yan? Ano sa palagay ninyo ang sinasabi ng salita? O ano ang sinasabi ng salita sa atin? Bakit ginamit niya yung salitang truly? Yun. Hindi totoong holy. Banalan. Anumang bagay na tinatawag nilang banal pero hindi authorized ng salita ng Panginoon ay hindi pong kabanalan, kundi kabanalan ng dyablo. Oops. Amen? Sa first petition, yung sabi ng disciples sa Panginoong Hesus, teach us to pray, turuan mo kami mag-pray. Ano ibig sabihin ng teach us to pray? Teach us na lumapit, turuan mo kami. Ibig sabihin nun, bigyan mo kami ng puso. Hindi lang yung pupunta para magkaroon ng alam ang ulit-ulitin na sasabihin sa Panginoon. Kundi, teach us to pray. It's an attitude of the heart ang hinihingi nila dito. Teach us to pray. At ang sagot ng Panginoon dito, ilang verses lang ang kukunin ko. And He said to them, when you pray, Father, this is called the first petition doon sa the Lord's Prayer. Ang pinaka-unang hiningi. Di ba? Binigay naman sa atin ang Lord's Prayer para mahihingin tayo sa Panginoon eh. Hindi naman masama yung humingi sa Panginoon eh. Pero alam niyo ang hiningi dito? Father, hallowed be your name. Your kingdom come. So it's a holy kingdom, right? Yung kingdom under the name of God. Sa Luke chapter 11 ng Basic Bible English, para makita natin yung ano niya, yung magandang ano niya pa, meaning, when you say your prayers, Father, may your name be kept holy. Ang ibig sabihin nun, hindi ko sana malapastanganan ang iyong pangalan. Hindi ko sana malapastanganan ang iyong pangalan. Hindi natin namamalayan kadalasan, ang dami sa atin ang lumalapastangan sa pangalan ng Panginoon. Lalo na dito sa pulpitong ito. I mean, sa lahat ng mga karamihan ng pulpito. Ang sabi ni Paul sa Galatians, if anyone preaches another gospel or another Jesus, may hawak na scripture, gagamitin ng pangalan ng Panginoon, pero hindi pala siya yung contents ng Bible na Jesus. No? Sabi rito, let him be accursed. Alam mo yung accursed?
Sumpain siya. Alam mo yung sinumpa? Pag sinumpa kasi ilalabas yan sa ano eh. Pag sinumpa, nagkaroon ng leprosy, for example, ilalabas sa kampo. Ilalabas siya malayo sa presensya ng Panginoon. Let him be accursed. Sumpain siya. Eh dito ang pulpitong ito, kapag nalapastangan mo, delikado. At babasahin natin mamaya. Di ba? Nakatutok yung ano. Nakatutok yung, sabihin na nating, our God is a consuming fire. Kaya nga ang prayer dito, when you pray to Him, bigyan mo ako ng heart na hindi malapastanganan ang iyong kabanalan. Amen? That's the Lord's Prayer. First petition yun. Sa Tagalog, sinabi niya sa kanila, pagka kayo ay nagsisipanalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin. Sambahin nawa ang pangalan mo. That's interesting, right? Wow! Yung worship pala, connected siya sa holiness. Amen? At sino ang nagsabi na yung praise and worship, yun ang worship? Hello? Na kapag meron ng praise and worship, natapos na yung praise and worship, tapos na yung worship. Yung preaching yan eh, hindi worship. Pagkatapos ng service sa Sunday, paglabas mo, nasa trabaho, nasa pamilya, wala nang worship. Nakalabas ka na sa worship. So, ano mangyayari? Wala ka naman na sa worship eh. Hindi ka naman nasasamba, so wala na muna yung holiness. Tama? Tama? Mali. Mali. May palpak ano? Nung nilimit natin yung praise and worship, dito sa pagkanta, hindi masama ang kumanta. Okay? Hindi binabawal ng Panginoon yung kumanta tayo sa Panginoon. Pero when we nililimit natin yung definition ng worship, praise and worship dito, at hindi kasama yung lahat ng gawain dito hanggang sa paglabas mo, then is a big problem. Kasi sambahin nawa. In all, sabi ni Paul, in all manner of conversation. In all your communications. Kaya sabi ng Panginoon, when you communicate, be as children of light. Whew! So ang prayer na sabi, ilayo mo kaming malapastangan ang pangalan mo, Lord. Give us this day our daily bread. Amen? So sabi rito, no? Ulitin natin, it's a command word. Dito sa verse 15, sabi ni Peter, He is holy, so be holy. Because it is written, be ye holy, because this is holy. Amen? So, tinawag sila na maging banal. Diyos ang nagbigay ng designation kung paano ang maging banal. Ano ang kukunan nila ng definition ng kabanalan? Yung He who called them. So kung sino ang tumawag, na sabi niya magpakabanal ka, ha? Hindi ko alam yun eh. Ito ako. Ako ang magbibigay sa iyo ng definition kung paano ang magpapakabanal. Kasi tayo kung minsan meron tayong sariling definition ng pagpapakabanal, di ba? Okay. So, that's important to understand na siya yung kukunan natin ng
definition ng kabanalan. Sa Ephesians chapter 1, verses 3 and 4, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Hindi mo pa man hinihingi, He has already blessed us. Amen? But, talagang tayo ang nag-i-insist kuminsan, Lord, kulang pa ang iyong blessing. No? May mga complaints tayo sa Panginoon. Kulang pa ang ating blessing. But God has declared, He has already blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Verse 4, isipin nyo yung Panginoon, siya ang tatawag, siya ang magbibigay ng definition. Kasi sabi niya rito, alam mo kung bakit He has already blessed us? Sino mo matindi ang sa Panginoon? Ano? Siya ang tumawag, siya na mag-bless ng lahat. Tapos kasi sabi niya, He chose us in Him. Pinili niya tayo sa Kanya. Before the foundation of the world. Calvinist. Si Brother Rick. Calvinist ang Diyos. Pinili ako ng Diyos before the foundation of the world. Is that in the Bible? I don't want to explain it away. Amen? That's what the Bible says. Huwag niyo akong lagyan ng tag, si Pastor Rick, Calvinist. No. Don't do that. Binasa ko lang yan eh. Ito, lagyan niyo ng tag. Ito ang lagyan niyo ng tag. Marami ang division dahil dyan. Hindi nagkakaunawaan. Calvinist, ganito yan. Ako 5-point Calvinist, ako no-point Calvinist, ako 4-point Calvinist. Wow. Samantalang Calvin has nothing to do with that. Do you know? All he's saying is he's studying the Bible. Wala siyang intention na maging Calvinist tayo. Because it is God who chose us in Him before the foundation of the world. Pero ano yung pagkakapili sa atin? Kung minsan ang gusto lang natin, napili tayo na ligtas, that's it. Napili tayo doon sa mga blessings lang na gusto natin. How about, i-meditate natin, i-focus natin, na kaya tayo pinili. Pinili tayo. Pero hindi nagtatapos doon, hindi tayo yung end. Ang end, yung kalooban ng Panginoon. Ang goal, yung kalooban ng Panginoon. Hindi tayo yung end. Is that we would be holy, because in this, when we would be holy, and then God's name is glorified. In God's name is worship. God's name is praised. Di ba? That we would be holy and blameless before Him. Kaya, sabi nung iba, wala namang nakaka-perfect doon sa commandment eh. So, hindi na nila pag-aralan. Bakit kaya sinabi ng Panginoon, love your God with all of your heart. Eh, imposible yan. Hindi naman tayo perfect eh. And so, ayaw na nila. Nagkaroon na kagad ng negative attitude. Whereas, inutos ng Panginoon yun. Amen? So, ito, no? That we would be holy. Tayo ay banal. Sa Tagalog, ito, no? Tingnan nyo maigi ito. Siya ang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo Jesus ayon sa pagkakapili sa iyo. Now, let's take an example. An example si Saint Paul. Amen?
Saint Paul, si Pablo, dati siya persecutor of the church. Okay? And then, nung tinawag siya, talagang tinrain siya ng Panginoon na siya ang apostle to the Gentiles. Accompanied by signs and wonders, yung preaching niya, yung mission ni Paul. But then si Paul, merong ibinilagay ang Panginoon sa kanya na thorn in the flesh. Amen? So anong prayer ni Paul? Remove it. Alisin mo yung thorn in the flesh. Dito, pinili na apostol. Hindi ba, wow, dapat sana nasa kanya lahat ng pagpapala. Tama? Isipin mo, pati yung thorn in the flesh, pagpapala pala sa kanya yon. Kailan ba natin makita na yung discipline o yung pagpalo ng Panginoon sa atin? O kung minsan yung mga problema natin ay pagpapala ng Panginoon sa atin? Ayon sa kanyang pagkakapili sa atin. Hindi tayo si Saint Paul nung tinawag ng Panginoon. Saint Paul, bandang huli, saan siya napunta? Napunta siya sa Rome para siya ngayon ay bitayin. Amen? And yet, sabi niya, nung sinulat niya sa Ephesians, tayo ay lahat na ng pagpapala ibinigay na sa atin. Modern Christians, immediately ang papasok sa isip nila doon, wow, wala na akong problema. Wala nang trials. Tama? Wala nang kahirapan. Wala nang sakit. Lahat ng pagpapala eh. Nakalimutan nila ito ayon sa pagkakapili niya sa atin. Iba-iba ang inilagay ng Panginoon sa atin. For example, si Peter, iba yung kamatayan niya. Si Saint John, iba yung dinanas niya dun sa island of Patmos. Yung iba tinawag na mga Christians na hari, mga prinsipe, mga mayayaman. Yung iba tinawag na hikahos sa buhay. Pero sapat-sapat yung pagpapala, ukol, na galing sa sangkalangitan, ayon sa pagkakapili niya sa atin. See, may mga ipinapasok kasi tayong definition nung election eh. Amen? Kung ano ang mangyayari dun sa elect na yon. So ayon sa pagkakapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan na tayo ay maging banal. When God makes us holy, iba-iba yung pamamaraan niya sa bawat isa sa atin. Pero iisa lang ang pupuntahan. Yung purpose ng Panginoon. Siya ay mag-glorify sa pagkakatawag sa atin. So yung pagiging banal is a God-given designation. Tandaan niyo po yan. God-given designation. Hindi yun ginawa mo sa sarili mo upang ikaw ay maging banal. Amen? It is a God-given designation. Let's read few of the admonitions. Okay? Admonitions sa Bible. Patungkol po dun sa holiness. Basahin natin sa Hebrews 12, verses 25 to 29. See that you refuse not him that speaketh. For if they escape not who refuse him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn away from him that speaketh from heaven. He's talking about, alam niyo yung eksena noon dun sa sa Sinai Mountain. Okay? When Moses was speaking to them, when God was speaking to them, and they refused to listen. Ibig sabihin, when they refused to listen, they did not treat God as holy. Okay?
Pakinggan niyo po maigi. They did not treat God as holy. So, they did not escape doon sa judgment ng Panginoon. Di ba, isa sa mga ano ng Panginoon doon, binuka niya yung lupa, at yung lupa, kinain niya yung ano, yung mga nambastos ng lapastangan sa Panginoon. Kung ganun ang nangyari sa kanila, sabi dito, is this in the New Testament? Sino ang nagsasabi na yung Diyos sa Old Testament ay puro wrath? Tapos dito sa New Testament, walang wrath. What do you think of this? Huh? Much more shall not we escape if we turn away from Jesus, that speaketh from heaven, whose voice then shook the earth, but now he had promised, saying, once more, I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. What do you think yung bagay na hindi masya-shake? Faith? Pwede. Ano yung ano? Kung ang Diyos ang nag-set apart para sa iyo, who can touch you? Amen? As of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. For our God is a holy God. Amen? Meron bang tumatayo na dito sa pulpito na bago tatayo dito is with trembling and fear? Because that is grace. Let us have grace that we may serve God with reverence and godly fear. For our God is a consuming fire. Kaya bago tatayo dito, hindi nga pwede ang ilalatag mo dito, yung mga personal mo na bagay. Patama mo, personal na personal na patungkol sa iyo, personal na sama ng loob mo, galit mo, business mo, interest ng denomination mo na hindi sa mga interest ng Panginoon. Brothers and sisters, masyado nating ginagamit ang pulpito, hindi yung literal na pulpito, as common. Ang pulpito is set apart para sa holiness ng Panginoon. Kaya sabi niya, let us have grace, that we may serve God acceptably, with reverence, Wow! Anong klaseng reverence? And godly fear. It's a godly fear. For our God is a consuming fire. You know what happened with Moses and Aaron? Ano nangyari kay Moses at sa Aaron? Nakapasok ba sila sa land of promise? No? Or yes? Bakit? Ha? Bakit hindi nakapasok? Ha? Dahil sa disobedience? Medyo okay? Ano pa? Sagot. Ha? Dahil may reklamo? Isa pa, sige pa, isa pa. Dahil sa? Ha? Dahil matanda na daw. Likado ah. Ha? Alam niyo kung bakit?
Dahil tinrato nila ang Diyos na hindi holy. Oh. Amen? So, basahin natin. Numbers 20, verses 1 to 13, medyo mahaba-haba ito. Basahin natin, okay? And the people of Israel, the whole congregation came into the wilderness of Zin in the first month, and the people stayed in Kadesh. Ito yung Kadesh, malapit doon sa Kadesh Barnea. Anyway. And Miriam died there and was buried there. Now there was no water for the congregation, and they assembled themselves together against Moses and against Aaron. Okay? Ano na yun? Verse 3, and the people quarreled with Moses and said, would that we had perished when our brothers perished before the Lord? Why have you brought the assembly of the Lord into this wilderness that we should die here, both we and our cattle? And why have you made us come out of Egypt to bring us into this evil place? It is no place for grains or figs or vines or pomegranates, and there is no water to drink. Yung pagkakatawag sa Christian, ang ina-expect natin grapes and pomegranates, kaagad ang ibibigay ng Panginoon sa atin. Amen? And then nung prosperity, pag nung nag-Christian tayo, ang dami mo nang nailagay. Nakautang ka na, nakapag-loan ka na, binilagay mo dun sa basket na sinasabi nung pastor, saluin mo! Tapos sindalo mo naman, lagyan mo ng para maging 1,000 ang kapalit nung nilagay mo. Yung mga alahas, mga pinaglalagay dun sa bag. Ang dami nang naging utang. Na, hindi na humihinto yung Bombay sa kakakatok. Inaantay niya na mag-multiply yung binigay niya. Wala. Ang nagmo-multiply, yung bank account ng pastor. Di ba? Scam eh. So, nag-complain sila, no? Isipin mo, tinawag mo kami. Tapos, dalhin mo kami sa mahirap na kalagayan. Then Moses and Aaron went from the presence of the assembly to the entrance of the tent of meeting and fell on their faces. And the glory of the Lord appeared to them. Delayed ang ano. And the Lord spoke to Moses saying, take the staff. Nasaan yung staff? Nasaan? Andun sa, nakalagay dun sa Holy of Holies. Dun sa Ark of the Covenant. Take the staff and assemble the congregation. You and Aaron and your brother, and tell the rock before their eyes to yield its water. So you shall bring water out of the rock for them and give drink to the congregation and their cattle. Ito po, pangalawang incident na to. Tama? Pangalawang incident na to na si Moses, magkakausapin niya yung rock magbibigay kakusana ng tubig. This is, yung first instance nito sa Exodus 17. Okay? Hindi na tayo pupunta doon. After 38 years, na namatay na yung 600,000 na unang na census. Nasabi ng Diyos, papatayin sila ng Diyos, uubusin niya sila bago sila papasok sa land of promise. Wow. And then, nung 2 years before, after 38 years, ito naulit. Okay? Yung rock na naman ang magbibigay ng tubig. So, sabi ng Diyos kay Moses, tell the rock before their eyes, to yield its water. So you shall bring water out of the rock for them and give them drink to the congregation and their cattle. And Moses took the staff from before the Lord as he commanded him. Then Moses and Aaron gathered the assembly together before the rock. So ito, nakatingin, nakawitness yung buong congregation. And he said to them, hear now, you rebels. Shall we bring water for you out of this rock? Galit na. Galit na si Moses. Ha? Galit na siya. Running out of patience. Amen? When you run out of patience with the congregation, huwag niyong lapastanganin ang pangalan ng Diyos.
Hello? Pupunta ka dito, pagalit-galitan mo dito. So, and Moses lifted up his hand and struck the rock with his staff twice. Poof! Poof! And water came out abundantly, and the congregation drank and their livestock. And the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me. Wow! What a statement. You did not believe in me. Hindi mo tinrato yung kaliit-liitang salita ako as holy. To uphold me as holy in the eyes of the people of Israel. Therefore, sabi ng Panginoon kay Moses at kay Aaron, you shall not bring this assembly into the land that I have given them. Hindi ka papasok, Aaron and Moses. What was the offense? Nilapastangan ang pangalan ng Diyos. It's not a small business to be involved sa holy work of God. Amen? It's with great accountability and with great responsibility. So verse 13, these are the waters of Meribah where the people of Israel quarreled with the Lord, and through them, in spite of that, he showed himself holy, not like them, like the common men. He is separate. He is holy. He is set apart sa kanyang righteousness, sa magnificence ng kanyang pangalan at ng kanyang salita. So kay Aaron naman, verse 20, let Aaron be gathered to his people, for he shall not enter the land that I have given to the people of Israel, because you rebelled against my command at the waters of Meribah. Galit na sila dun sa mga tao. Kayo rebelde kayo! And the water came out. But God was the one offended. Amen? When God was offended, pinalo niya si Aaron at saka si Moses. Leviticus 10, 1-3. Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, and laid incense on it, and offered unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded them. And fire came out from before the Lord, consumed them, and they died before the Lord. Then Moses said to Aaron, this is what the Lord has said. Among those who are near me, sa mga tinawag ko, set apart para sa akin, inilaan ko, tinakda ko para sa akin, sabi niya, this is what the Lord says. Among those who are near me, I must be treated holy. I will be sanctified. And before all the people, I will be glorified. And Aaron held his peace. Ulitin natin yung eksena. Mag-o-offer sila sa Panginoon. Sabi natin kanina, God-given designation yung paglakad sa holiness. Walang holiness kung walang commandment. Amen? Walang holiness kung walang pagsunod sa commandment ng Panginoon. Na-offend yung holiness ng Diyos kay Aaron at kay Moses dahil hindi nila sinunod. At ang terminology ng Diyos ay ganito, hindi nyo ako tinrato na holy, na banal, nung hindi pagsunod. Doon sa eksaktong sinabi niya, anong sinabi niya? Speak to the rock. Eh hindi. Di ba?
Dito naman, anak ni Aaron, the high priest, si Nadab and Abihu. May commandment kung ano ang preparation ng censer. Censer is holy unto the Lord na designated yun. Gumawa sila ng sarili nila. Sabi niya, basta may censer, pwede na to, no? Pwede na to, hindi naman ganun. Ganun din, sisunugin din naman. And so they offered unauthorized fire before the Lord, which he had not commanded. Fire came out from before the Lord and consumed them. Nagulat si Aaron. Anak niya eh. Anak niya yung natamaan ng ganon. Kaya nga sabi ni sa kanya, sabi ni Moses sa kanya, said to Aaron, this is what the Lord has said. Among those who are near me, I will be sanctified. Gustong pubalag ni Aaron. Gustong mag-complain. Anak mo ba naman, high priest ka? Pastor ka? Anak mo? Hindi naman siya, sa Lord, i-assign mo. Hello? Meron bang ganun? Wala yata. Di ba? I-assign mo sa maselan na gawain sa Panginoon. Among those who are near me, I will be sanctified. Before all the people, I will be glorified. So si Aaron, he held his peace. Nag-submit siya dun sa holiness ng Panginoon. Imagine anak mo. Di ba? Our God is a consuming fire. Connected doon sa may relevance doon sa holiness niya, no? 1 Corinthians 10. What does the New Testament say about it? Wala na yung holiness siguro na ganun, di ba? 1 Corinthians 10 verses 1 to 11. Sabi dito, moreover, brethren, I would not that you should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea, and all were baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Wow, hindi ko maano yun. Remember that rock? But with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now, do you know that the Old Testament is a manual for holiness? These things were our examples, to the intent we should not lust after evil things as they also lusted. Neither be ye idolaters as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Ano ibig sabihin nun? Yung celebration nila ay hindi, sabi nila sa Panginoon, pero sa ibang Diyos nila ino-offer. Sino yung Diyos yun? Sasabihin nila, Thanksgiving sa Lord to. Pero yung pala, ang gusto lang niya, yung magpakain siya at makita siya. Hindi ko sinasabi na kayo yun. Is it here? Idolatry. Di ba? Neither let us commit fornication. Ano yung fornication? Yung salitang fornication. Alam nyo ba na kalaking problema ng fornication ngayon sa Pilipinas? Do you know that there is about 12 million na single mother because of fornication? Fornication is sex before marriage. As some of them committed and fell in one day, 320,000.
Neither let us tempt Christ as some of them also tempted. Sino yung nag-tempt kay Christ? Yung mga nasa wilderness. Christ was there. Amen. As some of them also tempted and were destroyed of serpents. Saan nakasulat? Ito na. Neither murmur, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Marami ang murmurings ng mga Christian. Tinawag mo akong Christian, dapat mayaman ako, wala na akong problema eh. Meron ka ba talaga na Diyos? Kaya mo ba akong iligtas? Sabi mo, pag pumunta ako sa iyo, ligtas ako sa lahat. Pero ito, dami-dami kong problema. May mga pinagpe-pray ako, hindi pa nasasagot. Yung pinagpe-pray ko, namamatay pa. May murmurings. Hinahanapan ng butas ang Panginoon. Now, listen very carefully. Either itrato natin ng holy, itong salita ng Panginoon, o hindi. May consequences po. 11. Now, all these things happened to them as example. Di ba? Sample lang yan. Oh, alam nga naman mag-antay ka pa na kasama ka doon sa sample. Di ba? They are written for our admonition, upon whom the ends of the world has come. Kailan yung end of the world dumating? Kailan? Hey, kailan? Sabi niya, our admonition, sinulat ni Paul kay sa Corinthians. Anong taon na isulat yung Corinthians? Say within 100 AD. Correct? Say within 100 AD. Ano ang sabi ni Paul sa kanila? You are now at the ends of the world. 2,000 years ago. Ano sinasabi mo, brother? Di naman nag-end yung world, ah. Ano kasi ibig mo sabihin sa ends of the world? Nung dumating ang Panginoong Jesus, end of the world na. What do you mean by that? Final. Finality of all things. Yun ang ibig sabihin. Pati yung judgment, final na. Through the cross of Christ. Final na yung statement ng Panginoon. Ito yung huhukom sa sanlibutan. And this is final. Nagsimula na doon ang ends of the world. Marami ngayon nag-aantay eh. Anong year yung end of the world eh? So merong ibig sabihin, hindi yung katulad ng alam natin, na matutunaw na to, darating yung Antichrist. Di ba? Darating yung Antichrist, yun na yung malapit na yung end of the world. Sabi ni Paul sa kanyang, sabi ni John sa kanyang letter, marami ng Antichrist ngayon, sabi niya. 2,000 years ago, sinabi ng maraming Antichrist. Di ba? So, ang mga churches ngayon, tinmalaki ng lapastangan nila sa Panginoon. Ang pinaka-expectation nila is, sana dumating na yung Antichrist. Inaantay nila yung Antichrist. Kaya tuwing merong prediction na end of the world, kandarapa na yan. Ang dami ng prediction na dumating. Antay ng antay kay Antichrist, hanggang sa internet naging Antichrist, hanggang sa kung sino-sino na naging Antichrist. Ngayon, ang next Antichrist siguro, China. Siya yung latest eh. Pag narinig na yung Antichrist, dagundong na yung dibdib. Pero kung marinig ang pangalan ng Panginoon, hindi dagundong yung dibdib. Ang pinaghahandaan yung Antichrist.
Hindi si Christ. Amen? These things happened to them as examples. Examples ng alin? Ng alin? Ano ang nangyari? Ng paglapastangan sa kabanalan ng Diyos. And they're written down for our admonition. Dumating na yung finality of all things in Christ. Ito ibig sabihin. Amen? Because in Christ, the devil is already condemned. Ba't nyo inaantay? Di ba? Nasentensyahan na siya na mahuhulog na siya dun sa ilalagay na siya sa lake of fire. At saka lahat ng susunod sa kanya pupunta doon, nasentensyahan na siya. Eh bakit mo inaabangan at gustong sumama? Pag sinet apart ka ng Panginoon, kapag ang Lord ang nag-vote ng yes sa'yo, pwede ka bang i-unvote ni Satan? Oh, noon pala eh. Who is sovereign, God or Satan? Ang salvation ba natin ay galing sa sovereign God? Kung hindi sovereign ang ating Diyos, kung hindi siya predestinating God, yun ang ibig sabihin ng sovereign, by the way. Kung hindi siya ang pangyayari, then wala tayong assurance sa ating salvation. Kasi kung ngayon manampalataya ka na save ako sa Kanya, bukas hindi naman siya nakapangyayari, baka may chance na mangyari, madulas ka, hindi ka na save bukas. Tama? Kaya nga, sabi rito sa Hebrews 12:14, follow peace with all men and holiness. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal. Without what? Without no man shall. Oh. Calvinist ba nagsabi niyan o si Lord? Or evangelical? O si Brother Rick? 1 Corinthians 10:11, di ba? Ulitin natin. They are written for our admonition. They are written for our admonition. Ano ibig sabihin yan? Na naisulat para sa ating yung napaka-importanting instruction at saka warning. Hindi lang warning, loving na warning, admonition. Admonish mo eh. With love, with care. But it's very strong na statement, no, na warning. Look, sabi nung isang theologian, the prophets in the Old Testament constantly taught about God's holiness. Nabasa naman natin doon sa sinulat ni Moses talaga yung patungkol doon sa Leviticus, sa Numbers, sa Exodus. The prophets constantly taught about God's holiness. This was their great burden and message. The prophets of old, yun ang burden nila. At yun ang message nila. Dito sa pulpito, ikaw ba tinawag na magpastor? May calling ka ba? Tinawag ako ng Panginoon? Ano ang burden mo? Ano ang burden mo? Magkaroon ng maraming members, di ba? Tumaba yung pitaka. Congregation, kailangan magbayad kayo sa service ng mga pastor. Kapag hindi nyo binayaran yan, sabi ng Panginoon, nakaw yan. Ikaw nga ba naman magpaayos ka ng bulbs dun sa bahay mo? Babayaran mo yung fee ng electrician, tama po ba? How much more yung nagpapakain sa'yo dito? Di ba? Hindi ko sinasabi na mas mahal pa yung kaysa sa basta sinasabi ko, bayaran mo.
kakayanan mo. It's stealing. Pag nanakaw yun, paglapastangan sa pangalan ng Panginoon, yung hindi binibigay ang nararapat para sa pastor. Pero may mga pastor na nagnanakaw din. Hindi sa kanila, kinukuha nila. Yung tithes, holy unto the Lord. Hindi holy unto the pastor. Yung tithes, holy unto the Lord for the services ng Panginoon. Hindi ko ibig sabihin na yung nakolekta na tithes sa administration, may manggagaling doon, ibibigay na sa bayad sa services. Kailangan din sabihin to, bayad. May congregation kasi kaya niya magbayad para sa internet. Pero yung binigay ng Lord sa kanya, para sa paglago niya spiritual, ayaw niya magbayad. Kaya nga, yung iba, ayaw nila yung teaching tungkol sa tithes. Basahin niyo maigi yung tithes. Saan ginagamit ang tithes? Para sa services ng Panginoon. Sa mission ng Panginoon. Sa mission ng Panginoon. Holy unto the Lord, sabi ng Panginoon, that is mine. Hindi pwedeng i-covet. Nung may tithes, hindi niya pwedeng i-covet. Yung pastor, hindi niya pwedeng i-covet. Kay Lord yun. Hindi ko ibig sabihin na hindi gagamitin. So, saan gagamitin yun? Sunod lang sa directive ng Panginoon. Amen? The prophets, their great burden and message is about God's holiness. Because they know God is a consuming fire. Ilan na sa atin ang naglalapastangan sa pangalan ng Panginoon? Sa paglilingkod, sabi nila, may calling ako, God called me, pero walang kaalam-alam kung ano dapat yung burden niya. Yung responsibility na dapat niyang gawin, meron siyang goal, meron siyang ambition for the Lord. Yung iba, their goal is to raise up, mamultiply yung pangalan ng kanilang congregation, ng kanilang affiliation. It's not service unto the Lord. It's not holiness unto the Lord. Kahiya-hiya tayo, kasama ako ng mga Christians, na ang faith natin hindi sa Lord, kundi ang faith natin sa denomination, sa church. Amen? Those are the burden of the prophets. You now as a prophet of God, what is your burden? Hindi lang dito sa pulpito, kundi pulpito sa tahanan. Ano ang burden mo para sa iyong pamilya? Ano ang burden mo, ikaw na may asawa, para sa iyong kabiyak sa puso? Ano ang burden mo sa iyong trabaho? Makikita ba sa iyong trabaho, this is a holy man of God? Ano kaya ang mangyayari sa isang business na lahat ng tauhan doon, pati yung nagmamanage, ay holy? Ha? Ano mangyayari? Ano ang mangyayari? Sample na lang, kung ang katulong mo sa bahay ay holy. O kahit na anong iwanan mo doon, ano? Come on. Ano mangyayari sa isang church kapag yung member saka yung pastor ay holy, or yung pastor ay holy at ang member ay holy? Ano ang mangyayari kung unholy yung pastor? Come on. Ano mangyayari kapag ang pulpito ay tinatrato na hindi holy? Ano ang mangyayari sa congregation? Ano ang opposite ng holy? Kaya nga, kapwa ko manggagawa sa Panginoon. Especially, tayo na nagsasabi na self-assigned. Self-assigned. Tinawag ako, may calling ako. Hindi ko nilalait yun. Go ahead. Pero i-confirma mo. Ito ang heart, ito ang puso ng isang tinawag. It's never been separate.
yung attitude dun sa election. Never. 2 Corinthians 11:2. Sabi ni Paul, "For I am jealous over you with godly jealousy." May godly jealousy pala, no? Kasi sabi niya, "I have espoused you to one husband." Now, listen very carefully. I-drill down natin yung detail na yan. Here is Paul, may mission siya, tinawag siya, he was given a mission. Sa military, kapag binigyan ka ng mission, may ano ka meron kang target. May target ka. Ito ang mission nyo lang, yun. Yung kampo na yun, pasabugin nyo lang yun. Hindi pa buong kampo. May isang building doon na yun lang ang pasabugin nyo. So yun ang mission sa military. Yun lang pasabugin nila. Tayo, na itinalaga natin ang ating sarili na manggagawa, o itinalaga tayo ng Panginoon. Sorry, hindi naman po ako ng insulto. Na-admonish ko lang. Ano ang iyong mission? Do you have the same mission with Paul? Na yung church, pinapakain mo, inaalagaan mo, kasi, ano to? Sa Old Testament, at maraming may practice niyan, kapag yung isang dalaga ay parang si Esther, di ba? Papaasawa sa hari. Ilang buwan na ano yan? Paliliguan ng moisturizer, fresh cow's milk, camel's milk, with honey and so on. I-ready yan. Pagagandahin, may skincare, lahat na ng klaseng care. Di ba? Ihanda yan dun sa day na titingnan siya ng hari. Oh, ito. Titingnan lahat. Pero merong naghanda ng mga yunok. Tama. Para ihanda yun na ito na yung magiging queen. Titingnan na ngayon ng hari yan. Ihanda yan, buwan na ihanda. Yun ang picture ng church. Yung manggagawa, inihanda mo yung church. Holy before the Lord. Question, how will you do it? How will you do it? I have espoused you to one husband. Bakit niya sinabi itong one husband? You know what is that word, one husband? Nakalaan sa iisa. Nakatalaga. Holiness. I have espoused you to one husband. That I may present you as a what? Chaste virgin to Christ. Meron kayong clear na strategy. Sa military, bago ko nila mapuntahan yung mission nila, dito tayo dadaan. Ito muna tayo. Ito ang gagawin natin. Dito, mag-strategy tayo. May strategy dito, hanggang sa marating nila yung mission nila. In-equip tayo ng Panginoon. Pero katulad ng survey kanina, na nakita natin, yung church, walang concept tungkol sa holiness. Kasi, ito, na magpe-prepare sana doon sa pure virgin na yon, hindi niya kasi alam kung anong qualification ng pure virgin. Tama? Tama po ba? Worst, siya mismo, hindi holy. Problema malaki. Paano ka mag-disciple? Kung hindi ka holy, anong mangyayari, ano ang magiging dun sa disciple mo? Kung sino yung pastor, yun ang congregation. Amen? Kaya pastor, marami kang complaint dun sa congregation. Tingnan mo sarili mo. Tama? Ikaw yung nag-aalaw sa kanya eh. Sabi mo sa congregation, dami nilang ganito, daming galis, ang daming ganito, daming ganito.
Ikaw yung nagpe-prepare sa kanya na virgin para sa Lord. Sabi nga nung iba, yung pastor, yung sheep, ang gagawin mo dun sa sheep, ikaw mangungulangot sa kanya, ikaw magano sa kanya, tatanggal ng kuto niya, ng ano niya. I-picture nyo dito. Present as a chaste virgin. Mahirap yung trabaho, di po ba? Pero sabi nyo, may calling ka. Amen? Tanggapin natin with joy yung calling na yun. Ang point lang, meron ka bang nung mission? Description ng mission. Meron ka bang manual? Meron ka bang manual dun sa mission na yun? Anong manual mo? Manual ng denomination mo? Kaninong manual? Manual nino? Ni? Ano yung Great Commission? Ano yung Great Commission? Go ye and preach. Hindi. Hindi doon nagsimula eh. Ano ang simula ng Great Commission? Na kapag wala yun, walang Great Commission. Ano? All power is given unto me under heaven and on earth. Go ye therefore. Kung hindi yung all power under him binigay sa kanya in heaven and in earth, paano siya mag-command na go? Amen? Under that power and under that authority, dun mo kukunin yung manual to make disciples of all nations, teaching them about Him. To make them disciples of Him, not your disciple. Not your church disciple, but disciples of Christ. Kaya nga ngayon, sa mga salita, sino mga yan? Disciple ng Mormon, disciple ng ganito, disciple ng ICC. Disciple ko yan. Di ba? Hindi naman sana masama gamitin sana yun. Kaya lang ito nawawala eh. Nawawala ito eh. Yung mission statement dito. Sabi ng Panginoon, nakakalimutan nila, all authority and power ay sa akin lahat. Is given to me. Sabi niya, akin yan. Go. Under this authority, you remember yung ginamit nating picture kanina? I have knighted you. Ginawa kitang knight. Anong knight kasi sa Tagalog? Hindi gabi, ha? Night rider. Mandirigma with a mission. Patay o buhay, para doon lang siya doon sa hari na nag-assign sa kanya. Sa interest ng hari na yon. Kabalyero. Okay? Yung bang doctrine of holiness, importante po sa atin na mga, patawarin niyo po ako doon sa medyo pagkiliti ko kanina. But I admonish you. I am 64 years old. 30 plus years. Ako nasa Panginoon. Bata pa kayo. But I see yung concern lang. Kung wala kayong manual nito, you are at risk. Amen? Kaya sabi ni Paul, Acts 20 verse 21.
testifying both to the Jews and also to the Greeks. Repentance towards God. Towards God. Not towards you. Towards God. Faith toward our Lord Jesus Christ. Sa Kanya yun yung church. Verse 25, and now behold, sabi ni Paul, I know that you all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more. Bago yan, nakukunin na ako ng Panginoon, sabi ni Paul. Amen? Meron siyang mission, di ba? Aware siya doon sa mission niya. Wherefore, I take you to record this day. Record it this day. That I am pure from the blood of all men. Tatanda din kayo. Bakit pa natin naantayin yun, natatanda, tapos hindi na natin nagawa yung mission natin. Mali yung manual na ginamit natin. Tatanda tayo, tatanda din kayo. Then you go back. Ano yung ginawa ko sa body ng Panginoon? Did I prepare them? Meron ba akong tinago sa kanila? Meron ba akong I kept back? Hindi ko binigay lahat para sa kanila. That I have espoused them, in-engage ko sila as a pure virgin para sa Panginoon. I am now pure from the blood of all men. Record this, sabi ni Paul. Can we say that? Can we say that? I am pure from the blood of all men. I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Ano ba dinedeclare natin dito sa pulpito? Counsel of God. The will of God. Ano ang counsel niya sa atin, sa lahat? Anong counsel niya tungkol sa kalooban niya? Ano ang gusto niya? Hindi. Yung pinipris natin dito, kadalasan puro invento natin Amen? Ano? Ha? Mga opinion natin yung andito, hindi yung sinasabi ng Panginoon. Nawawala yung declarative power of God, of the gospel, of the word of God. Kukuha tayo ng isang verse, tapos mamaya wala na tayo doon kung ano-ano na kinikwento natin. Na nagpunta ka doon, nanguha ka ng punong kahoy. I have not shunned to declare unto you the counsel of God. You must know that counsel of God. Andyan may manual ka niyan. Where is the counsel of God? Take heed therefore unto yourselves. Tingnan nyo ang inyong sarili, sabi niya, kasama ako. And to all the flock, tingnan nyo rin yung flock, over which the Holy Ghost has made you overseer. To feed the church of God. Question. Ano ipapakain mo? Meron akong alagang ibon. Pahala na kung ano ipakain mo sa kanya. Lalaki din yan. Sa pagod ko na bumili nung feeds na para sa kanya. Mag-alaga ka ng ibon, sabi, bulate daw dapat. Ano? Yun ang specification Bulate para hindi Hindi na, pakainin mo na lang ng ganito. When you are made the overseer of God, isa sa mga katanungan mo, ano ang pagkain na ipapakain ko sa kanila? Tatanungin mo sa Lord yan Tatanungin mo sa Lord yan. Hindi yung nanaginip ka ng ganito, sabihin mo sa congregation, maghanda-handa kayo, magbigay kayo kasi bibigyan kayo ng Panginoon ng bunggalo. Nanaginip ako ng ganito, nakakita ako ng vision na ganito, nakakita ako ng ganito. Hindi galing sa counsel ng Panginoon kung ano-anong vision na yung nangyari. Kung minsan, natutulog, napanaginipan, sinampal siya ng isang kapatid. Naalala niyo yung sama ng loob. Ito, sinasabi ng Panginoon, nakita ko sa panaginip ko. Patay. O nanood ng sine, nakakita ng inspiration. Paano hindi niya malaman kung ano ang ipapakain niya sa church? Bakit?
Ano sabi ng Panginoon? Men shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Paano niya maipapakain yung siya mismo hindi niya alam kung anong pagkain? He himself is not spending time kumain sa salita ng Panginoon. Saan siya kumakain ng sermon niya? Galing sa head church. Tama? O galing sa sarili niya? Ba't di natin hayaan yung salita ng Panginoon mangusap sa congregation? Siya kasi mismo hindi napakain nun eh. Naintindihan niyo po ba ako? The Holy Ghost has made you overseer to feed the church of God. Now, here is the problem. Responsibility ka ako sana. Accountability. Which He had purchased with His own blood. Now, let it sink into our mind, into our heart. Sa Kanya yun. Lapas tanganin mo yan dito. Hindi mo pakainin ng tama. Nagkakasala ka saan? It's in the Bible. You profane the blood of Jesus. Sabi ni Paul, for I know this, that after my departing, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Alis na ako, sabi niya. Kayo na mag-take over. Kayo ba meron kayong inihanda na susunod to feed the flock? May concern kayo na, kung paano pinakain ng tama. Dapat itong matrain na to, ganun din ang pagpapakain niya. Kasi sabi niya, otherwise there will be wolves to enter in among you, not sparing the flock. Also, of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Hindi disciple ni Christ. Disciple nila. Control yung hawak nila sa church. Amen? Control yung hawak nila sa church. Alam mo, ang heart ni John the Baptist, sabi ni John the Baptist, di ba? He must increase and I must decrease. Dito increase yung pastor, decrease si Christ. Increase yung denomination, decrease si Christ. They draw away disciples after them. When you feed the church with the food that comes from God, you are discipling them as disciples of Christ. Pine-prepare mo sila as a pure virgin, engaged to be married. Di ba nasa Book of Revelation? Tama po ba? Nasa Book of Revelation. That's what we are preparing for. Hindi yung nag-aantay ka ng Antichrist and end of the world. Inaantay mo yung preparation ng church para sa Kanya. Hindi. Ikaw tuloy nagtatatak ng 666. I'll tell you what. If you don't prepare the church as a pure virgin for Christ, you are preparing the church as 666 for 666. Either left or right. Tell me I am wrong. Tell me. Amen? Kaya sabi ni Paul,
I have coveted no man's silver, or gold, or apparel. Nothing moved me, kundi yung mission ko lang kay Christ. It's not because of the pay. It's not because of the pay. It's not because of the pay. Verse 23, save that the Holy Ghost witnesseth every city, saying that bonds and affliction abide me. Apostle, with bonds and affliction. Ito yung mga Christians na privilege. Dapat walang problema. Dapat walang testing. Dapat walang kahirapan. But none of these things move me. None of these things move me. Afflictions, problems, trials, difficulties, they don't move me away from that mission. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. True joy comes only from faithfulness to the Lord. That I might finish my course. Pagka, and this is reality, no? Pagka nasa deathbed ka na, pag na-reach ko na yung edad na, Lord, kukunin mo na ako. Did I finish the course? With joy? In the ministry. You have a ministry? What drives you in that ministry? Ano ang driving force doon sa ministry? Ano, first of all, ano yung ministry? At ano yung driving force sa ministry? Huh? Do you have a ministry? Which I have received of the Lord Jesus. Sino ang driving force mo dun sa ministry? Yung may-ari sa'yo. At saka yung may-ari sa church. Siya. And you do it with? How can you do it with joy kung yung pinapakain mo sa kanila, hindi yun ang tamang pakain na sinasabi nung may-ari? Nung may-ari sa body of church that He purchased with His own blood. Tama? I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Amen? 11:35 na. Nagutom na kayo doon sa kakakalabit ko. Amen? Sabi ni Paul, have I become your enemy? Or have I become your brother? Amen? Purihin po ang Panginoon. Lunch break muna tayo.